Sanayin niyo muna sarili niyo. Isang pamilya tayo. Huwag kayong magkamali. Baka mabisto tayo. Pakalig sa lolo, anak. Oo naman, pa. Nang makita nila Rafael na nakapasok na sila Jaime sa compound nila, ay agad-agad silang tumakbo sa may likod ng bahay. Kaya nang pinasok nila David ang mga kwarto, ay wala na sila doon. Habang nagtatago sila ay sinabihan ni Rafael sila Mang Estong na kailangan na nilang tumakas at kailangan na niyang sumama kila Jaime para matapos na ang lahat. Agad namang sinabi ni Mang Estong na hindi na siya sasantuhin ni Jaime, na sinabihan ni Grace na delikado din kung gagawin niya yun. Giniit ni Moises kay Rafael na hindi nila iiwan kaya sumama din ito sa kanilang pagtakas. Galit naman si Jaime dahil natakasan na naman sila ni Rafael na kahit ang dami niyang dalang tauhan. Agad namang pinuntahan ni Professor Elmer sila Rafael kung saan sila nagpalipas ng gabi, na agad nagpasalamat si Rafael at sinabihan naman sila ni Elmer na madami silang gustong tumulong sa kanila at biglang dumating din si Maxine kung saan sinaad ni Elmer na ang dalaga mismo ang lumapit sa kanya at nagpresentang tumulong. Sinabihan ni Maxine si Moises na may alam siya na lugar na pwede nilang pagtaguan kung saan malayo at ligtas, na lihim naman na masaya si Moises sa mga sandaling yan dahil nakita niya ulit ang dalaga at tinitiis niya na hindi ito matawagan sa tagal na hindi na niya makita. Galit naman si Justine dahil nasira ang pamilya nila dahil kay Rafael, na agad siyang sinabihan ni Felicia na daddy pa rin niya ito, na katulad niya na naghiwalay din ang mami at daddy niya, na mahal pa rin niya ito pareho, na walang mas mahalaga kundi ang pamilya. Galit na sinabi ng binata na trinaydor ng daddy niya ang kanilang pamilya, na agad namang pinaliwanag ni Felicia na nangyari din yun sa pamilya nila, na nagkaroon ng kabit ang daddy niya at nagkaanak sa iba, na agad namang sinabi ni Justine na pareho ng daddy niya at si Moises pa ang anak niya sa labas, na kinagulat ni Felicia na ang mas kinagagalit ni Justine ay mas pinili ni Rafael si Moises kesa sa kanila. Nakiusap naman si Divine kay Henry na isama na niya si Felicia sa Canada, na kinagulat ng ex-husband niya. Pinaliwanag ni Divine na may kailangan lang siyang asikasuhin, na agad namang tinanong ni Henry kung may kinalaman ang mga sagrados doon, na agad hinawakan ni Divine ang kamay niya at nagmakaawa siyang kailangan niya ng tulong niya, na gawin niya yun para kay Felicia, na agad namang pumayag si Henry. Minitang naman ni Jaime ang mga private army niya na inutusan niya silang gawin nila ang lahat para mahanap nila sila Rafael, na may kakampi din silang mga pulis, kaya magiging madali ang misyon nila, na nilinaw ni David kung dead or alive, pero binili ni Jaime na si Rafael lang ang kailangan niyang buhay. Wala nang natitira kahit konting kabutihan at awa sa puso ni Jaime, na mas kinagagalit niya ang patuloy na pagtalikod ni Rafael sa kanila dahil patuloy niyang tinatago at pinoprotektahan sila Moises at ang pamilya niya. Lalong nagalit si Jaime dahil ang alam niya ay mahuhuli na niya sila, pero natakasan pa rin sila nila Rafael na kahit sila na lang ang magkakakampi, na kung ikukumpara ang bagay na meron siya ay mas makapangyarihan siya, pero tinatalo pa rin ng kabutihan ang kasamaan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.